our panelists from Divisoria, no? Kasi sila po ay mayroong legitimate na concern. So tawagin natin po sila Lourdes, Mr. Evan, at si Marito. Please. Gandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Ginang Lourdes Estudelio, isang legitimong manininda ng Divisoria Public Market. Ako po ay nagugulat noong 2020 na ang Divisoria Public Market pala ay nabibenta ng Isko, Moreno, Lumaguso sa kilalang kilalang mayamang tao ng Pistina Holding Company. Sila po ay nagbabayaran noong October 20, year 2020. Laking gulat na lang namin noong January 11, 2021 na may nakapaskin na sa building na paalisin na ang manininda dahil nabenta na at nabili na ng Pistina Holding Company. Para po kaming nabuhusan ng malamig na tubig dahil doon po kami humahamon ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. May estudyante pa ako. Hanggang ngayon din siya nakatapos. Dahil wala na po akong paggastos. Hindi man lang kami kinonsulta ni Isko Moreno na kayo manininda. Pag-ampag na lang kayo sa inyo ko na lang ibenta. Pero wala. Hindi sila konsulta sa manininda na papayag pa kayo manininda na ibibenta ko sa iba ito. Ay holding Pistina Holding Company. Wala po siyang ganung konsultasyon. Nabigla na lang po kami. At doon sa paskin na paalisin na kami noong January 11, 2021. Hindi po namin alam kung paano kami kukuha sa mga araw-araw namin. Imagine 2020, wala na kami hanap buhay. Ganun na lang, sa kanunulungan pa po namin yung tindahan namin. Ganun na lang, basta sa sunod po, ibininda kay Pistina Holding Company. Hindi man lang kami nakaamoy kahit 5 piso. Doon sa pinagbintahan niya na 1,400,000,000. Paano na po kami ngayon? Ilang taon na kami nagdusa, wala nang bininta nila. Mabuti na lang mayroon ako nakasapos ng mga anak, 2. Paano yung isang mga anak? Paano yung mga kapakuha ko? Doon na ako maasal na kukunin ang papabuhay sa kanila. Tapos gano'n na lang, pinta ng pinta sa school na wala naman lang pakundangan, walang pasintabi. Kung papayag ba kayo, ay binta natin ang Divisoria Public Market. Kung gusto nyo magkapag-ampag kayo, kayo na ang bumili. Yun po, marami pa po sa Lourdes, ilang taon na kayo dyan nakapwesto sa Divisoria? 1987 pa po. Wow. Inumanas po kami ng mga sunog. Siyempre yung mga paninda mong nasunog, sana naitipon mo pera, kumubutin mo yung talaga yun. Hindi ka naman magbayaran. Wala kami, hindi kami pinabayaran kasi sinusulog po yun. Nasunog yung Divisoria Public Market. Okay lang po sa amin. Huwag naman sana ibibinta. Yun lang po naman sana ang hinihintay namin eh. Konsulta ka sa mga tao, sa manininda, papayag ba kayo na ibibenta ng city kung Divisoria Public Market? Hindi naman, donation lang po sa amin yan eh. Sa NCHIC, yan, Divisoria Public Market. Ang sabi pa nga nung NCHIC, hindi ko alam kung buhay pa siya ngayon, na kung ayaw nyo na sa Divisoria Public Market, ibigay nyo na sa amin, ibalik nyo na sa pamilya ko. Asan ngayon? Bakit si Isko nagbibenta? Isko, manawagan ako sa'yo. Hindi ka na nahahabang. 1,400,000,000 ang bininta mo dyan. Hindi ka na nagpapakita. Anong sabi mo sa amin? Good luck, Divisoria. Anong ibig sabihin mong good luck? Bakit? Ganun na lang ba? Wala ka pa. Hindi ka pa kilala ng mga tao. Nandiyan na kami. 1987. Ngayon, asan kami? Ang mga pisto namin, pinaupahan na ng Pistina dahil private na nga. Sino lang ang lumalaban sa amin? Ilan lang kami, sila kami. Dahil yung iba, nagtitinda, ang mga kasamahan namin namamatay na po. Ang iba, nagtitinda pa, suntok sa patutok yung pagtitinda nila ngayon. Dahil noon, 20 pesos ang 3 piso po sa exit lang yan. 21 pesos ang pinabayad namin. Ngayon magkano na? 400 na pesos. Bakit? Private na po kasi. Inaharas kami ng Pistina. Ano-ano mga ginagawa? Sasakyan, magdadala sila ng sasakyan, hahakutin ng paninda namin. Wow. Ganun po sila. Kaya kami, hindi kami marunong lumaban dahil nagtitinda lang po kami. Ngayon, hinaharas kami. Kaya kasama ko ninyo, mayroon siyang hihinakin. Ma'am. Oo, lahat po kami. Lahat po kami. Salita po kayo. Hello.
Ako po si Bantayanis. Ang paninda ko po sa Divisoria Market po, uling lang ang paninda ko. May 3 akong anak na pinapaaral, may sakit pa yung isa. Anong ginawa po ni Isko sa amin? Binigtan niya noong year 2020, October 20, year 2020, ang palengking Divisoria. Bininta po niya yan. Wala po kaming kalam-alam. Nalalaman na lang namin sa dingding po ng paligid nakalagay. Private na itong palengke. Lumayas na kayo. May isang tao galing sa City Hall ng Maynila pumunta sa amin doon. Nagsalita po sa amin, umalis na kayo kasi private na ito. Tingnan niyo makasulat sa dingding. Nagulat po kami, malaking gulat po namin. Bakit hindi po si Isko nakipag-usap sa amin na kami ang maninindan? 10 taon pa lang ako, ganyan na ako, nagtitinda na kami ng uling sa palengke. Ngayon yan ang kinabubuhay namin lahat. Kinukuha namin pambili ng pagkain ng anak namin, pambayad sa eskwelahan, pambili ng gamot. Dahil nung kapanahonan na yun, ang anak ko may sakit. Nagmamakaawa ako kay Isko, pwede mabawiin mo yung palengke. Dahil may anak ako may sakit, hindi ko mapapagamot. Hindi siya nakikinig sa amin, kahit umiyak ako ng umiyak. Tapos pangalawa po, nung si Hani na nagiging mayor, kasi vice mayor dati si Hani Laguna, anong ginawa po niya? Nagdala po siya ng DPS sa ilalim ng Divisoria Market. DPS, dump truck. Ang mga paninda po namin, ikinarga po sa dump truck. Dahil pinatinda kami pagsamantala sa gilid-gilid lang, para kami mga aso sa gilid, nakapadlock po yung tindahan namin. Noong June 20, year 2018, pumunta po doon ang mga pulis. 27 ka pulis ang nagsarado po ng tindahan namin, nakalagay po closure, bawal po buksan. Pag binuksan mo yan, makukulong ka. Ngayon po, ang pistina po, ang tauhan po nila yung sa baba po yung sa amin, nag-iikot araw-araw, yung anjos. Ang ginawa po sa amin, pinalayas po kami ang parang aso. Lumayas na kayo. Nagdala sila ng mga tao, nga tinatakot kami, nagdala sila ng Muslim. Pinagsasako yung mga paninda namin. Nandiyan na nga kami sa gilid, nakikiusap lang kami. Total, hindi pa naman umuusok po ang kaso. Pwede ba magtinda kami sa gilid lang ng tindahan namin? Dahil naman po kami makakain. Hindi po sila nakikinig sa amin. Para kami nga sa pinagtabuyan ng mga paninda namin, dinala po sa labas ng palengke, sa labas ng mall, sa kalsada. Kahit anong magawa namin, walang naawa po. Bagkus, pupunta pa ang mga pulis. Pinapapulis kami para lumayas kami doon sa loob dahil hindi po kami pumirma ng kontrata. Kontrata po nga binili na ni Pistina yung palengke na yun. Kahit kailan po hindi kami pumirma dahil gusto po namin mabawi yung palengke para makita namin yung mga anak namin makapagtapos kayo, hindi nakapag-aral ang mga anak namin, pati hindi pa rin namin napagamot. Ang anak ko ngayon o-operahin, hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng pambayad sa ospital eh. Dahil po noon, ang anak ko may sakit, pinipilan ko ng gamot ko na ako. Pili ng gamot, sir, pwede ba sir magtingla ako dito sa tabi? Kahit lang po mabili na ng gamot ng anak ko, hindi po sila naawa. Mga walang puso. Si Isko Moreno, si Hani Laguna, hindi po naawa sa amin. Kaming mga mahirap. Binuto namin sila noon, pero anong ginawa sa amin para kaming mga aso? Hanggang ngayon, wala kaming hanap buhay. Kung may namasukan na lang kami maghakot ng ulam para may pagkain kami sa mga anak namin. Pero ang iba namin anak hindi nakapag-aral dahil nga ganyan ang ginawa niya sa amin. Wala kaming pagtitindahan. Tapos kung magtinda ka man sa pagkita, palalayasin ka rin ng barangay kasi sabihin ng barangay. Kaya ano yan, doon yan sa palengke, bawal magtinda dito. Ang barangay dyan sa Divisoria, hindi kami pinagtitinda kahit sa kalmero. Pinagtatapuyan kami para mga aso. Yun lang po. Yan ang pinakamasakit na ginawa sa amin ni Isko Moreno, Hani Laguna. Sila po, ang nakaupo noon, yan ang ginawa sa amin. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang paghihirap namin. Kaya hindi ka namin makakalimutan ni Isko Moreno, Hani Laguna. Kung nakikinig ka, ako yung umiiyak noon pa, year 2020 sa media. Kaya nagsalita ako, Isko, bumihin mo yung palengke. Yun lang ang kabuhayan namin. Magtitinda lang dito sa ilalim ng palengke, dito sa Divisoria Market, doon sa Best